Magandang tanghali, hapon, umaga at gabi sa inyong lahat, mga kabrigadang Pinoy Survivor. Excuse me, whichever the case may be. Excuse me. Kahit saan man kayong parte ng mundo, mga kababayang Pilipino. Welcome to Pinoy Survivor Channel. Maraming salamat sa mga bagong subscribe. Welcome to the channel. Thank you for subscribing. Kindly check the playlist. You want to know more about me, you just look at the playlist na Pinoy Survivor Vlog. Video pala. Pinoy Survivor Video. Yun yung left leg ng channel na to, tungkol sa buhay ko yun. Buhay. Buong buhay ko. Mula bata hanggang sa naging tumanda na, ulyanin na. Parang Biden, ano. Tapos nun, yung kalagitnaan is itong Survivors Community Vlog. Mahaba na rin yon. Mga sagot ko naman yun sa mga tanong-tanong. Kung kaya ko sagutin, sinasagot ko. At minsan, nagte-take up ako ng mga issue sa bansa natin. Not all, no? Na type kung pag-usapan natin. Bigyan ako ng opinion. So, in both legs ng channel na to, be it my life, be it Survivors Community Vlog, may mapulot kayo, hopefully, ng mga aral at mga pwede nyong gamitin sa buhay, no? Whatever you do, wherever you are, kay government o private sector o OFW man o dito sa Pilipinas mismo, huwag nyo sayangin yung araw-araw ninyong ginagawa. 365 days in a year, you grow 1 year older and then wala kayong natutunan. So, ang layunin ko, yung buong 60 years plus ko na binuhay sa mundo, kahit papano, natandaan nyo iba, at nagbibigay ako ng mga komento na pwede yung pagkapulutan ng aral o kaya ng mga abiso ba? Abiso ba tawag doon? Mga pointers in life, no? Kagaya nung huli. Yung huli, sinasabi ko yung line of sight. Line of sight. Meron kang hindsight, meron kang insight, meron kang foresight, and meron kang oversight. Okay. Hindsight, tinignan mo lahat ng nakaraan, matuto ka dapat doon. Yung insight, ngayon yun, tinitignan mo, binabalansi mo, ano ang nangyari nakaraan, ano yung nangyayari ngayon, at paano mo i-relate, and paano mo titimbangin, how can you discern right and wrong. Tapos nun, from there, you come out with a decision what to do para hindi ka magre-regret dun sa magiging decision mo o posisyon mo sa buhay because natuto ka sa hindsight at tinitimbang mo yung mga nangyayari ngayon. You have the insight to do it, and yung foresight, nakikita mo, meron kang, kumbaga with all the information na na-factor in mo sa utak mo, pagka tinignan mo yung foresight, you can predict what will happen. So, nagbigay tayo ng example, yung sa Scarborough Shoal, tsaka sa West Philippine Sea. So, tignan mo yung nakaraan. So, right now, kung tinitignan mo yung nakaraan, makikita ninyo, hindi kayo mawawala na with the conclusion or with the thinking na ang in-check, yung China, merong alam sila na hindi sinasabi. Kaya yung iba sa atin, beware na kunyaring pro-Chinese, mahirap maging pro-Chinese. Mahirap maging pro-Amerika. Mas safe na posisyon, pro-Pilipino. Di ba? Mas safe yun. Pro-Pilipino. Walang nga kayo mga incheck, walang nga kayo mga Amerikano.
paras kayo magpatayan kayo, basta ako, dedepensahan ko ang sarili ko, ihahanda ko ang sarili ko. Dapat ganun ang thinking. Hindi yung, Amerikano, hindi kayo, hindi ka, friends tayo, friends. Tapos nun, friends to all, enemy to none. Yun yung policy. Friends to all, enemy to none. Maganda yung policy, kuno, di ba? Maganda. Pero, there's got to be a better way of thinking about it. Friends to all, enemy to none. O de, kaibigan mo Amerikano, kaibigan mo Incheck. O paano yun? Nag-aaway yung dalawa Tapos nun, ngayon, inimbita natin, ngayon na ano tawag doon, naipit tayo dahil dyan sa EDCA na yan. Nandyan na EDCA, nandyan na. So, paano yun? Nandyan na EDCA. Maglalap siya ng June 25, I think, this year. I-renew ba? Nino, ng Senado natin? I-renew ba? Tapos nun, yung Mutual Defense Treaty, nandyan pa rin. Na anytime pwedeng ma-invoke. Although yung presidente sinasabi, yung mga bagong pangyayari sa West Philippine Sea, there's no need, I don't see any reason na invoke ang Mutual Defense Treaty. Loko! Talagang hindi naman ma-invoke kahit anong gawin yung sabihin yung invoke, loko-loko, mga nakalagay sa provision ng West Philippine doon sa Mutual Defense Treaty, nakalagay naman doon na armed attack. Ano yung armed attack? Water cannoning ba? Armed attack yun? Nyawa. And the previous vlog, sinasabi ko na gusto nyo tumigil yung ginagawa ng China with the stroke of a pen. Kausapin mo, pick up the phone, Mr. President, BBM, pick up the phone, kausapin mo si Biden, o kaya yung mga counterparts nyo, Defense Secretary to the Defense Minister, o kaya yung State Department, and tapos nun, Chief of Staff to sa kanilang Joint Chief of Staff. Hello, brother, baguhin nga natin yung Mutual Defense Treaty. Gusto kong tumigil tong China Ayaw ko rin naman magkagera tayo, pero ganito, yung provision, yung Article 4 ba yun? O Article 4, Article 5? No. Kayo na lang mag-research. Basta may provision doon na kung paano pwedeng ma-invoke yung Mutual Defense Treaty. Armed attack ang nakalagay. Dagdagan nyo nga, sabi ko, ng end or hostile aggression. And then define nyo kung anong hostile aggression. O di kung di natigil yan, tapos i-announce nyo sa buong mundo na ayun, nag-agree na Amerikano, nag-agree ang US at nag-agree ang Pilipinas na yung Mutual Defense Treaty ay nirevise o nagkaroon ng improvement na imbis na armed attack na hinintay mong barilin ka ng China, hindi na mangyayari yun, dinagdag ang mga salita na and or / hostile aggression, period. Tapos nun, kadagdag pa, hostile aggression is defined as the following: water cannoning, lasering, bangga icing, shadowing. Ay, nako. Lahat ng pwedeng gawin, isipin nyo pa, dagdagan nyo na kung ano pa ang pwedeng gawin. Maglagay ng floating barrier. Lahat yung ginagawa ng China, lagay nyo na ngayon at kung ano pa yung pwedeng gawin. Or any, pero pa kayo lalagay, or any other action that that both parties, US and the Philippines, will agree that such action is considered a hostile aggression. Yung ang lumilipad yung aeroplano, harangin kang ganyan. Lumilipad yung aeroplano mong ganyan. US o Pilipinas, haharang yung jet ng China, hostile aggression. Irresponsible, Dagdag nyo lahat yun, kung di natigil yan. Maniwala kayo sa akin, natigil yan.
Anong gagawin ng China? Magmamalaki pa rin matapos na binago yung ano na yon? Binago yung provision ng Mutual Defense Treaty. Ngayon, tanong ko, real talk, mga BBM at mga defense establishment natin at mga Pilipino, mga senator, congressman, ano real talk? Tatanggalin ba natin yung Mutual Defense Treaty na yan o hindi? Tatanggalin ba natin o hindi? Kasi kung hindi natin tatanggalin, improve na natin such that magpapabor sa atin. Okay? Di ba? Kasi kung tatanggalin natin, titigil din yan siguro, probably titigil din ang gagawin ng China because may mga nagsasabi na ilang sektor o ilang Pilipino na magagaling na kaya ganyan ang ginagawa ng China kasi naiinis dahil sa ating kilos na nakipagkakaibigan tayo sa Amerika. Which I do not agree. Sorry, pero I do not agree. Sabi ko nga, tignan niyo yung hindsight. Tignan ninyo, dati nagpapaalam ang China sa atin, 1995. Tapos nun, wala na yung mga Amerikano, natanggal na yung bases, biglang. Kaya tayo nagkaroon ng BFA kasi si Pinoy pumayag dahil sa nagpapanik na sa ginagawa ng China. Nagtatayo na sila ng bases doon. Nagkaroon na aggression kasi nga nagpagawa na sila ng mga barkong pandigma at mga Coast Guard ships at mga militia vessels na inaangkin na ngayon nila. Nag-9 dash line sila. Now, bakit sila magna-9 dash line? Ba't nila angkinin yung buo? Sila lang ba pwede mangisda ngayon? Ngayon, oo. Gusto nila. Sila lang mangingisda. Tayo, hindi. Anong klaseng kaibigan yon? Kaya nga, tingnan niyo yung buong konteksto. Ako tinitignan ko yung buong konteksto. Gusto kong paniwalaan na yung China, yung narrative, yung China, ang gusto lang yan, trade. Ang gusto lang yan, economy. Yung trade and yung maganda ekonomiya. Pero, ba't ganyan ang ginagawa nila sa atin? Kung gusto nila ng trade at magandang ekonomiya, tayo isa sa mga kanyang trading partner, ba't niya tayo gaganyanin? Bakit niya tataboyin yung mga fishermen natin? Ang sa tingin ko, gago yan, sila. Gago. Hindi dapat kaibigan. Gusto nilang isecure yung sarili nila at the expense of the Filipino people, and that, in my book, is wrong. Okay lang magkaibigan tayo, okay lang, sige, mangisda ka dyan sa dagat na yun, okay lang na may angkinin ka. Pero wag mong angkinin ang hindi iyo. Wag mong, pumapalag kami pumapalag ang Pilipino Tapos nun, maraming salita. Alam nyo, isa pang gusto kong puntuhan. Wag ninyong pintasan yung armed forces natin. No? Nakakainit din ang ulo. I feel bad pagka kunyaring ang inaano ng iba, nagsasalita yung iba, na naduduwag na yung armed forces natin. Wag nyo nang sabihin, kasi pagka gano'n naduduwag, parang nakaka-insulto. Alam nyo guys, no, mga kabrigada, kahit magaling ang ating mga general, kahit magaling, hindi ko naman sinasabi magaling lahat. Meron ding mga buta-buta, meron ding mga tamukyo. Pero generally, isang hulmahan lang ang pinanggalingan ng mga yan. Isang hulmahan lang. At nagkasama-sama, PMAyer, Reserve, OCS, lahat-lahat, Integre, pag pinagsama-sama, pare-parehas na rin yan. Isang ano na yan. Natuto pare-parehas, nag-schooling pa, nagkaroon ng technology transfer, marunong lahat. Kahit magagaling yung mga commander ninyo, kahit magagaling yung mga general ninyo, at kahit yung mga equipment ninyo, ginastusan na natin. Meron na tayong frigate, meron tayong mga warship, meron tayong mga FF na yan, fighter plane. Ngayon, gagawa pa ng diesel, isa ko pang puntahan yan, balikan ko yung mamaya. Gagawa tayo mga submarine. Kahit kompletuhin nyo pa yan, a whole array, a submarine fleet of 20, let's say 20, na submarine. O kaya, dapat nga sa atin, archipelago kasi tayo, dapat ang submarine fleet natin,
mga one per province, mga ganon, one per province, roughly, no? Yung coverage niya ba? Kasi kung yung parting North Pilipinas, and then dito Pacific, and then dito sa South, and then dito pa sa, sa ilalim ng Palawan, malaki, tsaka yung inland ng mga waters, no? Ang laki ng coverage. Kaya nga dapat, yung nag-iisip, hindi lang yung surface ship, dapat meron din mga submarine. Okay, so kahit kompleto yan, kahit yung mga fighter planes natin, kahit paabutin nyo ng 100, 200, dami yun, 100, 200. At ganun ang laki-laki ng ating improvements sa defense. Useless lahat yun. Magagaling na commander, maganda na mga asset, modernized armed forces, Navy, Air Force, Army, at saka Coast Guard. Modernized lahat yan. May budget every year. Useless lahat yon. Because it is still the commander-in-chief who will dictate the pace of how we will react to our neighbors. The commander-in-chief, the President of the Republic, is the sole determinant of foreign policy. Kaya kung ang presidente ng Pilipinas sinabi ang guideline, you do not engage, lahat yan, wala na. Kahit magaganda pa yung mga barko mo, kahit magaganda yan, wala, you will not engage. Because we only follow orders. Handed down by the chain of command, commander-in-chief dito. So, bopol tayo, naglagay tayo ng presidente na bangs wala magagawa. Magsasalita siya, ang sasabihin ng presidente ni BBM, what happened in the West Philippine Sea is I do not see any reason to invoke the Mutual Defense Treaty. Putragis yan, Obvious naman yun. Ano ba? Obvious yun. Wala namang armed attack Pero meanwhile, kayo lahat ng sinasabi, everything has been said. And then what? Balik tayo doon sa diplomatic protest. Tanginang yan, diplomatic protest na naman. Almost 600 na yata Almost 600. Kasi kay BBM daw, mga 140 plus. So, 140 plus. Plus yung dati ng 400 plus. O, di palagay, 500 plus na. Huling kwenta ko, 590 something 596 yata. Ewan ko. Ayaw sabihin ng DFA yung totality ng lahat Because paulit-ulit tayong diplomatic protest. Magde-develop ka ng gas, ng oil and gas exploration mo. Aablain China? Ano yan? Yung Scarborough mo, shoal na pagkalapit-lapit, hindi makapangisda, nilalagyan nila ng barrier. Ano yun? And then, ang thinking ng iba sa atin, kaibigan ng China, huwag nating girahin ng China. Kaya nga, Filipino people, we are so confused. Doon ako gusto kong magalit We are so confused na lahi. Di mo alam kung anong gusto Gusto nyo ba ng Mutual Defense Treaty? Gusto nyo ba? Gusto nyo ba ng EDCA? Doon pa lang, nag-aaway na Kasi yung iba ayaw ng EDCA. Kasi magnet, Magnet. Okay, o sige. Kung ang tingin nyo, hindi kailangan yung EDCA at magnet, ano gagawin natin? Kasi nga, nandyan yung China. Paano? So, you do not just say no, mga Pilipino. You do not just say no, mali, no. You do not just say no, and then, without offering a solution. Ganyan sa business school Mamalasing ka, salita ka ng salita, I agree, I do not agree. Walang value added yung position mo. I agree, I do not agree. Pag sinabi mong, may pinresent kasi kunwaring solusyon yung isa mong kaklase, pag sinabi mo, I do not agree, you better put up a solution. Sasabi mo, I do not agree, and so? Sasabi sa'yo ng professor mo, and so?
You do not agree. And then what do you propose to do? Kaya kayo, mga Pilipino, na nagsasabi, hindi kailangan ng bases dito, ano solusyon nyo? Ano gagawin nyo? At yung mga nagsasabing, kailangan ng bases dito, ano solusyon nyo? Kung kunyaring magnet nga yan. O, di ba? Kaya nga, kahit i-develop ninyo, modernize, mali nga yung approach natin sa modernization. Kasi nga, yung papichi-pichi budget natin, by the time na matapos yung 15-year horizon, na in-extend pa ng another 10 years, 25 years in all, yung binili mo nung first year, luma na, 25-year-old na. Isipin nyo, bumili ka ng kotse, 25 years old ago. O di ba luma? Ang dami ng bangga-bangga. Baka kung barko yung kinakalawang na. Yung angkor, lahat yun. Yung mga rivet. Kaya nga, yung mga jet, luma na. Yung ganun ba? Sayang yung pera. Kasi, bili tayo ng bili. Kaya nga, kaya tama yung tayo ang gagawa ng sarili natin. Maluma man, pwede tayong gumawa ng mas bago kasi made in the Philippines. Yun yung rational na mas maganda tayo ang gumawa sa ating yung trabaho, walang tubo kasi lahat ng bibilan mo ngayon, kahit mangga, kahit isda, lahat yan, hindi ikaw nagtanim, hindi ikaw yung nag-alaga, automatic yan, may tracking cost, may middleman, pagdating do sa dulo, doble na yung halaga. Yun yung bigas, 20. Pagdating sa palengke, sa bilihan, 60 times 3. Magkano sa farm gate? Wala pang ang 20, 17. O kahit balaki mo ng 20. Pagdating doon sa farm gate, 60. Ilan yung pinagpatungan? So, ganun din yung mga defense assets, no? Yung mga equipment na yan. Kung tayong gumagawa, malaki ang matitipid. Ating pa yung trabaho. Gawa ka Luzon, Visayas, Mindanao na mga factory, hiwa-hiwalay, parang hindi basta-bastang pagka nagkaroon ng gera, hindi basta-basta isa lang. Kaya hiwa-hiwalayin mo, bawat probinsya meron. Para dineklag mo yung Metro Manila, nandoon lahat. Punta ka kung sa mga provinces na nangangailangan, doon mo ilagay. Di ba? Tuwa, lahat ng tao, doon pa pupunta, mag-urbanize yung mga, ang daming masosolve na problema. Mapapamura yung yung procurement mo kasi nga atin na, sariling atin na. Makakagawa ka ng marami ngayon with the volume kasi yung pera marirelease na yung budget mo, imbis na ganyan yung budget mo, ganito lang mabibili mo, baliktad. Marami kang mabibili sa ganun the same budget. And then dahil sa kumikita yung mga tao, yung pera na kinikita nila, babalik din sa ekonomiya, yung pera hindi lumabas ng bansa, sa Pilipinas rin ginastos. So, ibig sabihin, umikot lang yung pera sa atin. Sila, yung mga worker, nagkaroon ng pera, bibili ng palengke nila, bibili ng grocery, bibili ng mga gamit, washing machine, TV, etc., etc., cellphone. Umiikot lang, sariling atin. Tuhog lahat. Ewan ko ba yung ginagawa natin So, useless kahit magagaling ang ating mga opisyal, useless kung magaganda yung ating mga equipment, mga bago na hindi tayo makakapagsabayan dyan unless we produce our own. Bumili kayo isa, kalasin nyo. Tapos nun, ngayon doon sa submarine, tackle ko na yung submarine. Balita, meron tayong kinukuman dalawa, diesel electric submarine. Ako napapailing kasi alam ko ang consideration nyo budget. Pero Luka, ba't ba tayo nagpo-procure na submarine? Sino ba ang kalaban? Alam mo naman yung kalaban, hindi naman tayo tanga. Alam natin kung sino yung kalaban. So, ang kalaban is yung potential na yung China, pwede yung Russia, pwede yung North Korea, or yung Iran kasi sila yung magkakakampi. Okay?
And yung iba is yung nasa ibaba. Dahil sa, natin sa Sabah. Okay. And so on and so forth. So basically, alam niya yung kalaban. So ano yung capability ng kalaban? May nuclear powered sila na submarine. Tapos tatapatan nyo ng diesel, electric, na submarine. Na sinasabi, 1 week to 1 month ba na operating? O 1 week to 90 days ba? Walang 90 days. Na kinakailangan mag-surface. Ang labanan nga satellite o kaya drone Kaya pagka ikaw, lumabas yung periscope mo, wala, tagilid ka na. Kung magsa-surface ka every week o every month, you do not have the capability na you stay underwater for an indefinite period of time to accomplish your mission, and mas maganda investment yon. Pero yung mag-i-invest ka para lang masabi na may submarine ka, that's a stupid investment. No? Isipin the logic of why you have to why you have to put funds or to acquire a submarine fleet. Why? Because warfare now, sasagutin ko, is developing in such a way na satellite imagery na, and then may mga nakaabang ng mga missile, in isang click, boom, tapos na lahat ng target. Aircraft carrier, air bases, etc. etc. Which is why maraming nagagalit dun sa EDCA bases. No? Maraming nagagalit. So, kung nandyan na rin lang yung EDCA bases, anong gagawin natin kung ayaw ninyo? Kung hindi natin ite-terminate yun at kahiyaan na, anong gagawin ninyo? Ano yung solusyon? Ako, alam ko yung gagawin ko. Hindi nyo na dapat malaman. Well, anyway. So, ganun din yung sa submarine Kasi pagka alam nila yung target, patay yung submarine because the submarine, if it is undetected underwater, na may signature ng kanyang makina na hindi man ma-detect pa ng imagery, ng satellite imagery, wala. Nakakatakot yung mga submarine. And that should be the case, which is a deterrence. At the same time, it can unleash havoc, create havoc in a state of war na scenario. And if you have mga 10 hanggang 20 na ganon, nakakatakot yun. Match kayo. Ano naman ang tatargetin ng mga submarine nila dito sa atin? Wala. Panay bundok. Yun. EDCA bases. Pero tayo, anong tatargetin natin? Sa kanila. Ang dami. Upakan lahat yun sabay-sabay. Kung isa kaya mag-unleash ng mga 16 hanggang 20 na submarine SLBM, submarine launch ballistic missile, yun yung Pero magkano ang isa? Diba? Masakit pa yung binunot sa akin Okay. So, bottom line, kahit magagaling yung mga general mo, kahit kasama pa yung mga general mo nandun daw yung Westcom commander, which is a good. I commend the armed forces, no? Maganda yon kasi somebody will decide na senior level, he can decide and he can take the flak, no? Maganda yung ginawa ng armed forces. I commend Browner for that. CS Browner for that. Magaling. Para hindi hot-head yung mga nandoon because very critical situation. Pero again, sabi ko sa inyo, wag nyong mamasamain yung mga ginagawa ng armed forces saka ng Coast Guard kasi nga, sabi ko nga sa inyo may chain of command. Kahit anong ganda ng iyong mga general, ang gagaling, mga veterano, panay mga
palaban o whatever, tapos nun, matatalino, foreign trained, mga mayor pa nga eh, tapos nun, merong pang mga asset at their disposal. Pero pagka ang guideline dito sa tuktok, do not engage, wala. Do not engage, wala. So, wait and see. Ngayon, nandun na ako sa, ang sagot dapat ng presidente ng Pilipinas. Yeah, that's the problem when we put somebody who doesn't know what to do Na how I wish na it was Duterte na nandyan How I wish na si Tatay Digong ang nandyan Kasi si Tatay Digong gaganong-ganon yun. Kahit sabihin mong ayaw niyang kalabanin ng China, kasi nag-iisip yun. Mabuti na yung nag-iisip na presidente kaysa yung tatanga-tanga na presidente. Na bangag. Sorry pero TikTok, March 8 ngayon, March 8, malapit na yung 31, BBM, drug test, bangag. Pag-drug test ka, para walang issue, di ka namin tatawaging bangag. Pero pagka hindi ka nagpa-drug test, inaamin mo, bangag ka. Inaamin mo, user ka. Ganun kasimple. So, problema mo yun, hindi namin problema yun. Kasi, sasabihin ninyo, magmamatigas kayo na kung sino yung may burden of proof kami, di ba? Kasi kami nag-accuse. Gago. Kami naglagay sa iyo dyan. It is our right to know. Ano na yan, Board of Directors na ang nagsasabi. Ikaw, nilagay ka lang dyan, inappoint ka lang namin. Anytime pwede ka namin tanggalin. No? Kasi Board of Directors kami. Buong Pilipino. No? Lahat ng bumoto sa iyo, 31 million. So, kami ang naglagay dyan sa iyo, nagtiwala kami, in-interview ka at lahat, ang galing mong magsalita, nangako ka pa, naniwala kami, nabola mo kami. Pero tandaan mo, hindi porke ikaw nilagay dyan, forever ka nandyan. Kung sa legality, 6 na taong ka lang nandyan, tanggalin ka. Pero ang mas matindi, pagka kami, napika, napuno, tanggalin ka namin dyan. Hindi kami kinakailangan pumunta ng Malacanang, hindi. And yun ang advice ko sa mga tao. Wag kayong pupunta ng Malacanang because uupakan kayo ng PSG. Trabaho ng PSG na depensahan ang presidente at kanyang pamilya. Tandaan niyo yun, taong bayan. Wag kayong magpapadala sa mga leader na hindi nag-iisip. Panay damdamin lang. Hindi pwedeng silakbo ng damdamin lang. Mag-isip kayo. Wag kayong pupunta sa Malacanang para i-unseat ang presidente. No. Let the armed forces be the one to direct PSG to unseat the president. Ganon dapat. Withdrawal of support. Kung mangyayari yon. Okay? TikTok, hindi natin alam kung ano mangyari, kung ano magiging play ng armed forces. Inaaway ninyo yung armed forces Baka mamaya kumampi armed forces o ano mangyari sa inyo. Remember, ito is a whole of nation approach. It works. Nangyari yung CPP, NPA, NDF. Nangyari yun. Alam yan nila Dr. Badoy at ni Ka Celis. Alam ni Ka Eric. Alam nila yan na it works. Alam yan ng NTF-ELCAC. The whole of nation approach works. That's why, bakit kayo magmamatigas na gagamitan ninyo ng kanya-kanya approach? Taong bayan lang. No, it has to be a whole of nation approach. Isip kayo. Kaya, maling-mali yung marcha na sa Malacanang. May nadidinig akong ganun Puntahan na Malacanang, iyan, shit! Huwag kayong magpapaniwala sa aming mga vlogger o kaya sa aming mga nag-iingay o kaya sa mga ibang leader na mamaya pagka nandiyan na, iisipin, marami na to. Tara, punta tayo Malacanang. Ganyan na ganyan ang nangyari nung EDSA 3.
Actually, EDSA 3 na yun noon eh. Nandun din ako. Sumisigaw ako doon. Walang pupunta ng Malacanang. Ay, nako, nagpuntahan ng Malacanang. Nandun pa nagsalitaan yung mga senator eh. Nandun, nag-aanuhan pa. Tapos noon eh, nag-anuhan, na-agitate yung mga tao. Punta, marcha sa Malacanang. Kay panahon ni Gloria Arroyo to. Ayun, punta sa Malacanang, marcha sila. Sinalubong sila ng PSG. Ratatatat. Ayun, sunog yung ABS-CBN na pickup na pickup truck nila. And then wala nangyari. So, maling-mali nga yung lulusob kayo sa Malacanang. The PSG will be forced to defend the president and family, at the same time, defend themselves. So, hayaan nyo lang, mag-swell kayo na mag-swell. Kung gusto nyo mag-rally, mag-swell kayo na mag-swell, dumami. I'd rather na pick mas magandang ang mas magandang target is yung Congress at yung Senate. Wag yung doon. And then it will follow. Makikita ng armed forces. Kailangan makita ng armed forces kasi kung saan sila papanig eh. Kung saan sila. Taong bayan siyempre. Pero kung kayo, kikilos kayo na lusubin nyo yung Malacanang, mali yun. Mali. Sa tingin ko, pananaw ko yun Mali. I will not go there. Because mapipilitan yung mga PSG na respetuhin. You see, that's the problem eh. Hindsight. You look at what happened. Yung ginawa ng mga Rangers sa Makati was right. Was right. Historically speaking, it was right. Because it led the Cory government to negotiate, appoint 6 people. Uy, isa ako dun, isa ako ron. A first lieutenant at that, to appoint 6 people. In fact, wala nga nun eh. Wala. Confused ng gobyerno eh. Why? Tinake over yung Makati. Okay. And by accident yun. By accident. Kasi, nasa Port Bonifacio, binanatan yung ibang ranger doon sa Green Hills, nagkabanatan, lumusob sila sa Aguinaldo. Okay? Mali. Bakit? Lulusubin mo yung mga member ng armed forces na neutral na nga o sympathetic, ayaw lang sabihin na kampi sila sa inyo. Pero, nandoon si General Ramos. Nandoon sa Secretary of Defense. Secretary of Defense ba siya? O Chief of Staff? Secretary of Defense. Tapos noon, ang Chief of Staff si De Villa. Tatandaan ko kasi pinasabog ng mista ko yung bahay niya So, tinura-tora. So, nagkaupakan. So, yung mga sundalo doon na supposed to be nasa middle ground, napilitang lumaban. Papatayin sila nagbabakbakan na. Ano gagawin mo? Train din na pumatay yung mga yon. So, they were forced to take the side of government. Nagbakbakan. Naka-defensive to. Ito, paatake. Anong cover mo? Kalsada ka lang. Ito, buong paligid ng Aguinaldo wall yun O di dudungan mo yung baril mo, ratatatat. Di talaga para kang ginras cutter doon. Kaya tama-tama sila, panay tuhod, panay paa. Paswerte nga sila, doon pala sa tinatamaan Si Captain Abiñate, ganun ang tama Special Forces na US. SR, dito pa. Anyway, so, maraming nalapa. Ngayon, yung mga nandun sa Makati, sila, nasa Port Bonifacio, sila Danny Lim, et al., lahat sila, sa 1st Scout Ranger Regiment, na-feel nila yung,
bakit wala tayo doon? Dapat nandun tayo. So, magre-reinforce. So, habang nagmarcha na sila, nagmamarch na sila, a long walk mula Port Bonifacio, dire-diretso dun sa Aguinaldo, may nag-over na helicopter. Akala, yung helicopter, aatakihin sila, dumire-diretso sila, nag-cover sa Makati. Imbis na kumanan niya imbis na kumanan, sakto, tumawid pandiretso. Ngayon, yung mga official na main, kinakailangan doon sa likod kasi may question na kung yung 105 dadalin. No? Kung dadalin yung mga 105. Iniwan din naman. Tapos nun, dumiretso sa Makati, and then, maganda rito built up area. Okay to, defensible to. Kaya yun, nagkaroon ng Makati siege, which was good for the Rangers kasi it led the Cory government to a position na mag-negotiate. Anything under the sun except Cory Aquino. Yun yung aming parameter. Gusto nilang pera? Pera. Sige. Gusto nila na walang makulong? Okay lang, walang makulong. Isa lang ang magiging responsible, which is Colonel Galvez, na class 71. Tapos noon, yung complete na burial, benefits, etc., yung mga namatay, mga tinamaan, etc. So, yun yung government napisa ng gusto ang government Kahit meron ng persuasion flight, nag-negotiate pa rin ang gobyerno. Hindi nga lang na-record yun. Kasi pagpasok sa kampo, sinasabi ko nga nun sa kanila Sir, pagka binitawan nyo itong Makati, wala na kayong posisyon ng strength Kasi, aalis ka dun sa Makati yung pressure ng business group, no? Lahat ng mayayaman nandoon sa Makati, yung building nila, no? Pagka nagibayan, ang laking sakit sa ulo sa economy natin, no? Di talagang kinakailangan, pe-pressure yung government na tapusin niya na maayos. Kaya nagkaroon ng negotiations. Release muna yung mga hostage. Pumasok doon si Secretary Garucho. Tapos noon, in-evacuate lahat ng foreigner, lahat ng turista na sa mga hotel. Tapos ayun na. Winawire na yung mga buildings ng ng mga explosives Kung magkakapatayan, di patayan. Pero yun nga, nagkaroon ng return to barracks na negotiations. So, yun yung kwento. Ngayon, hindi tama yung punta ka ng Malacanang, ipoforce mo yung issue, ipoforce mo na yung PSG, gawin yung kanilang trabaho. Trabaho lang. So, mas maganda, kayong mga nagrarally, Filipino people, kung ako ang masunod, walang pupunta ng Malacanang. Walang pupunta ng Malacanang. It is enough to show kung gaano karami. Yung drama na yung presidente physically, no. You can always proclaim a government. Bakit kinakailang Malacanang? You propose a government na kung saan, kahit nga sa talipapa lang kayo mag-propose ng isang government. Si Cory Aquino did it in Club Filipino Nagsumpa na siya. Ano ba naman yan? Bakit drama-drama Malacanang? Tsaka hindi papayagan na ang taong bayan na mob na talagang galit na galit, papasok sa Malacanang. Again, hindsight. It's a one. Maraming nasirang gamit sa Malacanang. Ang daming nawalang gamit sa Malacanang. Kaya hindi na dapat mangyari yon, no? So, hindi papayagan ng armed forces yun. Ako man ang commander, di ako papayag na ganun. Ratrating ko talaga ang lulusob. Raratrating ko yung lulusob. Malay ko kung kakampi ko kayo o hindi, pukpukin nyo ako, may pamilya ko, talagang they will be forced to defend themselves. Kaya maling-mali, huwag kayong magpapa-agitate sa ganong klaseng talk. No? Take it from me. Maniwala kayo sa mga may experience at saka sa mga military mind. There's a way of doing it.
Hindi yung ganyan na sobrang silakbo ng damdamin tapos nun bibira kayo. Mamaya pagka namatay kayo, sino sasagot ang buhay nyo? Sino? Kaya mahirap. Kami, kaya namin sagutin yung buhay ng mga sundalo namin pagka meron kaming misyon na iniisip. Doon pa nga nagaganyan kami kung aatake o hindi. Because alam namin yung consequence na mabawasan kami ng tropa. Pero yung mga leader, yung mga gustong tumayo ng leader, no? Beware, wag niyong isasabak ang Pilipino, ang masang Pilipino ng walang katorya-torya na hindi niya alam yung pupuntahan niya, yung nangyayari. Tapos pagdating sa bakbakan, wala kayo. Kagaya nangyari nung EDSA 3. Inagitate ng gusto mga Pilipino doon. Nandun sa EDSA Shrine, nandun ako sa flyover ng Ortigas, no? Nandun ako, pinapanood ko. Tapos sumisigaw ako, walang gagalaw, dito lang kayo, walang lulusob. Ay, naku, yari. Ay, wala, nagmarcha. Ako yung huling-huling umalis doon sa ibabaw ng flyover ng papuntang Ortigas. Yung umakyat doon sa shrine, di ba? Kakaliwa yan, papunta na basta nandun ako sa ibabaw, doon ako pumanik And then pinapanood ko sila hanggang sa mawala sa pananaw ko. Ay, gago. Iniwanan niyo yung posisyon niyo dito, nakitang-kita kayo sana, na pwede kayo i-cover by drone o whatever, kung gaano kayo karami, at nag-swell pa sana. Hindi. Pumunta kayo na Malacanang, and physically gusto nyo tanggalin si GMA. Ano nangyari? Ratatatat, tapos kabum, tear gas, uuwian lahat. Stupid. So, kung gusto nyo ganyan din mangyari sa inyo ngayon, go ahead. Go ahead. Mauna yung mga leader. Kasi kayo, parang pawn. Pangit yun. Ako, ayoko ng ganun. Ang gusto ko pa, gusto nyo makita kung gaano karami tayo? Sige, magpakita tayo gaano karami tayo. Ganun, gaano karami tayo. At handa kayo na, wala lang, mainit, umulan, o handa kayong kumain. Ang dami naman CR dyan, pwedeng magbawas. Yung ganun ba? And then, what will happen? Then, whole of nation approach nga, balang armed forces. Kung tatapusin yan o hindi. So, ano na ba ang kinover ko? Yun yung aking gusto sabihin. Na WPS ang gusto ko pag-usapan So, yun yung ko. Kahit anong galing ng commander, mga commander ninyo, mga general ninyo, kahit anong ganda na equipment, all of it will be useless kung ang commander-in-chief, ang posisyon niya ay do not engage. Mas maganda pa nga sana, linawin mo na lang, kung ikaw presidente, kung sino man ang gustong maging presidente ng Pilipinas, kung sino man ang gustong magdala ng Pilipinas sa mga susunod na taon, no? Generic to. Wala akong pinapatungkol ng kahit sinong tao. Generic president. Ang kinakailangan nyo, you have to face the issue squarely. Kailangan ba na mutual defense treaty or not? So, nangyayari ngayon, hindsight, insight, foresight. Isipin nyo. And then, tignan mo, kailangan ba ng mutual defense treaty? Kailangan ba ng EDSA bases? Ng EDCA bases? So, nandiyan na tayo ngayon, may mga bases na. Now, kung kailangan because of the situation, yung basa mo sa China, aggressive siya. Traidor siya. Dalawang doble kara siya. Hindi ko mapagkakatiwalaan So, doon ka lumalagay, doon ka nalilin na kailangan ng bases. Pero magnet yung bases Ano ang pwedeng gawin, question mark, para hindi siya maging magnet? Deterrence dapat talaga siya. Yun yung purpose ng bases. It has to be deterrence. Kaya kung lalagay ka sa bases, make sure na full-fledged bases yun.
Yung lahat ng siyam na yan. Lahat yan may missile na pwedeng unsinkable na aircraft carrier. And then, do the mitigation. Kung magkakaroon ng ganon, magpagawa na kayo ng mga bunker kung nasaan yung mga probinsya niya, kung nasaan yung bases. Para safety yung mga tao. Or hindi kaya, the bases should be situated away from built-up areas, away from the kilometers away. Tanungin nyo yung mga nuclear biochemical experts kung gaano kalayo yung chemical, yung nuclear downwind, kunyari ilang kilometers para kung meron mang flash point doon, ilang megatons, ano yung yield, ano yung laki, makita, how many hours ang reaction time para maka-evacuate yung tao. Away from it. Depende sa hangin. Dapat yun yung pinaghahandaan ninyo eh. Pero, ano yung nakukuha ninyo sa bases? Ba't tayo bibili na submarine? Ba't hindi na lang mag-ano kayo ng submarine sa amin? Gusto namin ng 20 na submarine. 3 taon o 5 taon. 20 submarine. Bigyan nyo sa amin. Nuclear ayaw namin ng ayaw namin ng ganyan na diesel powered. Ayaw namin. Diesel electric, ayaw namin. Gusto namin nuclear submarine. Mas maganda yung ganun. O kaya, kailangan din namin ng mga mga FF. 100. 5 years, 100. Sige. Kung makasano, i-prioritize tayo. At saka, wala tayong lalabas sa pera. Kasi nandiyan yung basis na eh. Pumayag tayo na isapalaran natin yung sarili natin. Meanwhile, maglagay kayo ng tenure ng basis. Kunyari, ilang taon lang. 5, 10 years, gano'n. Huwag yung indefinite. That is kung ang logic patungo sa maintaining the bases. Again, kung ang logic is to maintain the Mutual Defense Treaty, might as well, kung di nyo buburahin yung Mutual Defense Treaty, might as well, yung Mutual Defense, dagdagan nyo ng ilang salita lang. Armed attack and or hostile aggression defined as the following. And then yung dulo, or any such act that both parties agree on or consider as hostile aggression. Yun lang yon, president to president o counterpart to counterpart, dinagdagan mo ilang salita, tapos ang buto-buto. I-announce nyo sa buong mundo. Ayan na, may Mutual Defense Treaty kami. Ito, ayan na, water cannon. Mutual Defense Treaty. Pwede namin kayong girahin na. Gigirahin na kayo, China. Di takot ng China. Sino ngayon ang bully? Sino ngayon ang matakot? Tayo? Hindi tayo matakot. Kasi nag-iisip. Away. And then, pag nakapaalis sila sa Scarborough, tayo kagad tayo. Pagka napaalis sila, tayo. Explore kagad. Ganun. That's how to do it na. Ay, nako. Tayo, na hindi na tayo natuto dun sa hindsight natin na, panay reklamo tayo. Wala naman nangyayari sa reklamo. Tapos, panay salitang ewan ba na, walang katorya-torya. Ako nga, gusto ko pa nga patawag yung ambassador gusto kong patawag sa ambassador, paalisin ko lahat ng PSG. Alis kayo. Tapos nun, record. Tapos nun, tayong dalawa lang sa kwarto. Sabay, i-roll up ko yung sleeves ko, sapakin ko Tapos nun, tarantado ka. Tapos nun, kuha akong kutsilyo, tanggalin ko isang daliri, tanggalin ko. Sige, sa susunod, pangalawang daliri. Sige pa, huwag kayo tumigil, gago kayo. Hinayo pa kayo. Kami lang nakakalam. Ambassador tsaka ako. Upakang sapakin ko. Tarantado ka, hindi ka matuto. Ikaw nandito, nasa Pilipinas ka. Ang asta ninyo, yabang ninyo Upakan ko, black eye. Uwi siya doon sa bahay niya, black eye. Kundi kaya, iwanan ko sa isang lugar na
sa mga slum area, sige, iwanan kita. Tado ka, nasa third world country ka, gusto mo third world approach. Gago. Ang yayabang ninyo, bobombahin ninyo ng tubig yung barko namin, nananahimik. Alam nyo, guys, no, gigil na yung armed forces natin. Gigil na gigil yan. Tama nga yun yung mga ibang analyst sinasabi, na pwede sumiklab yan, tapos isang maling sinasabi ni BBM, isang maling asta dyan, pwedeng matrigger yan. O, tignan mo yung kalokohan, no. Pupunta ka ng bansa kung saan-saan, bebenta mong Pilipinas, ikaw rin magsasabi na yung tension sa West Philippine Sea can escalate into a war. Gago. Sino mag-i-invest dito? Bangag talaga. Sino mag-i-invest dito? Pupunta ka sa ibang bansa, dala-dala mo yung entourage mo, tapos nun pagdating sa interview, sasabihin mo, sira ulo. Pwedeng matrigger yung conflict. Sino magtataya ng pera, bilyon-bilyon nila dito sa Pilipinas, we are in the verge of conflict. Stupido. Kaya nga, basta bottom line dyan, Commander-in-Chief, Armed Forces, DND, Chain of Command, kahit anong galing dito, kahit anong galing, nagiging useless. Commander-in-Chief, palitan niyo yung presidente, next time na may pagkakataon, eleksyon, kunwari, palitan yung presidente, at kayong mga nag-aspire ng presidente, wag na kayong mag-aspire ng presidente kung hindi nyo alam yung gagawin nyo. No? Or kung gawin ko ng generic, wag kayong mga Pilipino na nag-aspire na maging politiko from barangay captain to mayor, gobernador, congressman, at senator, vice president, and president. Kung ang ambisyon ninyo ay yung title lang, please, wag na lang. Please lang, wag na lang. Kasi nakakaya sa kapwa Pilipino nyo. Mag-aspire kayo na maging akma kayo doon sa posisyon na yon kasi alam niyo yung ginagawa ninyo. Alam niyo yung gagawin. Kaya nga sinasabi ko maganda yung meron parang academy ng ng politiko kasi pag from there pwede kayong isanayan ng mga kunyari tatakbo ka ng presidente, tatakbo ka ng vice president o kaya tatakbo ka ng senator. Kung ano yung akma na yung posisyon na tatakbuhan mo, may case study o mga on the spot OJT na mga issue, problema ibibigay sa iyo. Boom, ikaw ang presidente ng Pilipinas. Nagkaroon ng ng bakbakan sa China, sa West Philippine Sea. Anong gagawin mo? Ayun, yung ganun ba? Dapat nga yung mga debate natin ganun para makita mo. Pero yung nangyaring huling mga debate, para may nagdidikta kay BBM, di ba? Meron siya dito na earphone. Isa mo nga, yung lang latest na interview sa Australia, yung correspondent na ano siya what's so funny? What's so funny? Oh, tiyan. Hindi niya masagot Napakadali sagutin naman nun. What's so funny? Because, well, you are the one funny. I'm laughing at you because you're asking me a question na masyadong antagal-tagal na. And I didn't expect that question coming from you. Yung ganun ba natin? Wala ano talaga lutang Kaya nakakaya nga Presidente ng Pilipinas ba't naboto yung ganun? Magaling daw Magaling daw. Okay, so yun lang ang gusto kong sabihin. Meron pa akong gusto sabihin sa ibang topic, pero ito na-cover ko naman yung
yung sa West Philippine Sea. Submarine, nag-compromise kasi tayo dahil sa yung pera lang na available. Pero you think out of the box, if you're going to get submarines, you better get the high-end, no? Yung talagang tama na. Yun yung kunin nyo. Nuclear-powered submarines that can stay indefinitely underwater. And then you are safe. And it can deliver a great punch against any enemy or any aggressor. Isang submarine, tapos yung 7 bases dyan. Isang submarine na nuclear-powered, no? Ibig sabihin, not going to use nuclear weapons, but because of its nuclear power, it can stay underneath, undetectable. So, nandyan lang siya. Naka-factor in na kung nasaan yung coordinates ng 7 target, and then it can go as far as mainland China. Imagine that. Isang submarine, gawin mong 20. Wow! Paano gagawin yung 20? Program it. Kung gagamitin yung mutual defense na yan, tsaka yung EDCA na yan, program it. Kundi kaya, gamitin ninyo yung ano. Okay? So, hanggang doon lang ako muna. Maraming salamat sa inyo. Kita nyo yung mga aso. Dinala ko sa at injection nila. And then, next week ulit. Every week na yan. Nakakatuwa, no? Ang lalaki na. Okay. So, may buntis na naman So, hanggang doon lang ako. Easy lang kayo. March 8. Ay, siya nga pala, happy birthday sa aking kapatid, si Roberto Enrique, at sa kanyang pamilya. Naway nasa magandang kalagayan sa Obet, no? Siya yung binigyan ko ng kidney, no? Kung wala si Obet, kung hindi niya kailangan ng kidney, nagtuloy ako, kernel ako, di ba? O naging, malay nyo, naging chief of staff pa ako. Naging, nung inoffer kasi sa akin, bumalik ako sa serbisyo, full kernel as a brigade ek-ek, no? Or regimental commander, or reinforced, whatever. Basta full kernel. Ahead of my classmates na lieutenant colonel. Pero I have to weigh it nga Ang simple lang yung trabaho, busin mo yung Abu Sayyaf. Tapos nun kayang-kaya naman ubusin yun. Basta kumpleto ka ng gamit, kumpleto ng alam mo yung gagawin mo, walang problema. Ganun din ang country natin ngayon. Basta kung sino man yung upo dyan, kung sino man alam niya yung gagawin niya, hindi Ayun yung next topic ko na lang siguro. Okay, so hanggang doon lang ako. Maraming salamat sa inyo. God bless everyone. Welcome to our new subscribers at saka thank you sa inyong support, mga Pinoy survivors. Bye-bye!